Magandang araw mga kapatid. Hallelujah. Muli ito po si Pastor Ronald, si Brother Ronald. Ngayon pong araw po na ito, October 2, ay ating pong we are under the season of Day of Atonement o tinatawag na Yom Kippur. Ngayon pong sundown po ng October 1 hanggang October 2 po, nagse-celebrate po sa Hebrew calendar ang mga Hudyo ng Yom Kippur, kung saan po ang Yom Kippur po sa Biblia ay pangyayari kung saan ang isang pinakapunong pare once a year pumapasok sa kabanal-banalang dako o sa Holy of Holies upang magwisik ng dugo ng hayop para sa kapapatawad ng bayang Israel. At napakaganda ho ng panahon na ito sapagkat alam naman po natin na there's only one high priest in the order of Melchizedek. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi po sa pamamagitan ng hayop, dugo ng toro, dugo ng tupa, kambing o anuman, tayo ay tinubos, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So, ngayon pong October 1 and 2, pasensya na po, ako po ay sinisipon, kaya medyo ganito po yung boses ko. Gunitahin po natin, pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? So ngayon pong umaga na ito, nag-video po ako, nag-record po ako kasi gusto ko lang pong i-share sa inyo yung revelation sa akin ng Panginoon, yung kapahayagan ng Panginoon sa akin nakaraang linggo po. At dapat nakalan ko pa po ito ibinahagi, kaso po dahil po sa halos araw-araw na biyahe sa aking pong mga lakad, medyo trinangkaso po ako dahil po sa puyat. Pero ngayon, kahit papaano, kung may ubuman kaunti, may sipon na kaunti, medyo kayang-kaya na pong mag-share ng Word of God. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung natutunan ko po, nakapahayagan sa akin ng Lord, revelation sa akin ng Panginoon. Ang topic po is the two main message of the Word of God or the Bible. The two main message of the Bible or the Word of God. Yung dalawang mensahe ng salita ng Diyos. Alam nyo po, all teachings in the entire Bible can be summarized into two message. Ako po naniniwala po ako, ang buong Biblia po, from Genesis to Revelation, ang Genesis to Revelation po, meron pong dalawang main purpose. Two main message. May dalawang mensahe po ang salita ng Diyos. Bagamat napakarami pong teachings po nito, pero ito po ay makakategorize lang natin, masasummarize po natin ang entire Bible sa dalawang mensahe. Yan po yung pag-uusapan po natin ngayon pong araw po na ito. At ito po ay napag-aralan ko at itinuro sa akin ng Panginoon na gusto ko pong ipahayag din po sa bawat isa sa atin. Na ang Biblia pala, mula Genesis hanggang Revelation, ay may dalawang mensahe. May dalawang mensahe. Alam niyo po, napakaganda po ng aking lugar. Ako po ay nasa Prayer Mountain. Dito po ako sa tuktok ng bundok. Ako lang po yung guest nila dito. Anyway, medyo masakit yung ulo ko kagabi, di po ako nakatulog ng maayos. Maga rin po ako nagising. Pero okay lang, mahalaga, nasa presensya po tayo ng ating Panginoon. So, yung salita po ng Diyos, marami pong teachings po tayo mapupulot. Christian living, about love, about grace, about faith, about hope, about redemption, about the kingdom, about forgiveness, about truth, so on and so forth. Napakarami pong mensahe ang salita po ng Panginoon. Pero I believe na ang Biblia po ay may dalawa pong main
purpose. Ang salita po ng Diyos ay may dalawang mensahe sa tao. At kapag nalaman mo ito, kapatid, mauunawaan mo ang totoong mensahe ng Panginoon. Bakit may salita ng Diyos? Bakit si Kristo bumaba sa lupa? Bakit ibinaba ng Diyos ang kanyang utos? Bakit there's law? Why there's word? Why Jesus himself came down as the word of God, made flesh, made himself available to be seen para sa atin. Yan po yung ating pong pag-uusapan po ngayon. Kung meron po kayong Bible, makibuklat po kayo sa Proverbs chapter 3, verse 1, chapter 3, verse 1 hanggang 4. Sabi dito, basahin ko lang po sa King James Version, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days," verse 2, "for length of days and long life and peace shall added to thee." Verse 3, "Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the tablet of thine heart." Verse 4, "So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man." Alam niyo po, kaninang umaga po, madaling araw, nanaginip po ako. Sa panaginip ko po, na-meet ko po yung aking pong co-teacher na si Ma'am Annalisa. Po, na-meet ko po siya sa panaginip. Nagtatatalon-talon siya. Ang saya-saya daw niya. Sabi niya, paano ikaw kapag ikaw ay pinagpala? Anong gagawin mo? Sabi niya sa akin. Sabi sa kanya, anong gagawin niyo po, Ma'am Ana? Nagtatatalon siya. Sabi niya, kapag ikaw pinagpala, dapat ganito ang reaction mo. Nagtatatalon siya. Ngayon, wait lang po baka makalimutan ko po kasi yung sinasabi sa akin ng Lord ngayon lang Yan. Ngayon po, nung nagising po ako, bakit si Ma'am Annalisa napanaginipan ko? At tinatanong niya ako, nag-usap kami dalawa, kapag siya daw ay blines, pinagpala, na-receive niya yung biyaya ng Panginoon, ano daw magiging reaction ko at ano magiging reaction niya. So nagtatatalon-talon po siya doon sa panaginip ko. Ginawa ko po, ni-research ko po yung ibig sabihin po ng kanyang pangalan na Annalisa. Kadalasan po kasi mga kapatid, kapag mayroon pong word sa akin si Lord, may iba't ibang klase siyang kapamaraanan para kausapin ako. Una po yung salita ng Diyos. Nagbasa po ako ng Bible, nalalaman ko po yung word sa akin ng Panginoon. Pangalawa naman po, sa panaginip, madalas po akong managinip. Kapag meron siyang direction sa akin, kinakausap ako ng Panginoon sa panaginip. Pangatlo naman po, sa pangitain. Madalas din po ako nakakita ng mga visions. It's either umaga, tanghali, gabi, nakadilat man, nakapikit, lagi po ako nakakita ng pangitain. Whenever I am under the presence of the Lord. Minsan naman po, kinakausap ako ng Lord through prophetic numbers. Ewan ko po kung familiar po kayo dyan sa prophetic numbers. Yung mga repetitions ng numbers. Napaulit-ulit pong makikita yung number na yon. Tulad po kahapon, nasa biyahe po ako. Nakita po ko ng number na 54. So lahat ng pinupunta ko 54. So mga verses po sa Bible yun, mga chapter po sa Bible po yun, na minsan ang Panginoon, kasi He's God of numbers. Alam niyo po ba, ang Biblia po natin, ang bawat letra po sa Bible po ay may katumbas na number. Si Lord po ang author po ng mga numero po na yan. Amen? No? So, yun.
So, Isaiah 54 yun eh. So, puro number. Tapos kagabi, habang ako po ay nananalangin, nakita naman ako ng isang vision. Sa vision ko, nakakita ako ng number ulit. Yung nakita kong number is 11:22. Sabi ko, Lord, ano yung 11:22? Bakit wala pong aklat? So, ang ginawa ko po, ni-research ko po. Sabi po dito, John chapter 11, verse 22. Subalit, alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Amen? Sabi po ng kapatid po ni Lazarus sa Panginoon, Panginoon, alam ko po na anumang hingin ninyo sa Ama ay ipagkakaloob sa inyo. So, it's called prophetic numbers. Ngayon mga kapatid, lang, parang mabilis akong malubat It's called prophetic numbers. Ngayon, basahin ko lang po ulit, no? What is, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Sabi dito, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Ito po yung Torah. Ito po yung salita po ng Diyos. Ito po yung Torah na ang Diyos mismo sa magitan ng kanyang finger, isinulat niya ang kautusan para sa bayang Israel. Ngayon mga kapatid, sabi dito, yung Torah daw, yung law, yung commandments daw po ng Panginoon, ay mayroon pong benepisyo sa tao. Sabi po sa verse 2, sapagkat karamihan ng mga araw, for length of days, darami daw po ang iyong mga araw, and long life, at mga taon ng buhay. Isa po sa purpose po ng law, kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang batas. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kayo mag-iimbot, igalang mo ang iyong, napakarami, 10 utos po yun eh. Bakit ibinigay ng Diyos sa atin? For Christian living, binigay ng Diyos sa atin ang salita para humaba yung buhay natin. Kasi po, every time po na lumalabag tayo sa law of God, every time na nagkakasala ho tayo, lumalabag tayo sa utos ng Panginoon, nababawasan yung ating mga buhay. Nababawasan yung ating kapayapaan. Nababawasan yung ating direction. Pansinin po ninyo, nung ang Panginoon sa John chapter 2, pumasok po siya doon sa templo. Nakita, araw po ng, ano po yun eh, magpa-pass over na po yun eh. Nung nandun siya may piyesta ng Passover, nakita niya, nagulat siya, doon sa templo, maraming mga ngalakal, nagbebenta ng mga hayop, kung ano-ano. Ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng lubid. Pinagtabuyan niya yung mga nagtitinda doon sa templo. At dumating yung mga pare, ang sabi ng mga pare, ano ang karapatan mo upang gawin ito? Bigyan mo kami ng palatandaan na meron kang karapatan na gawin ito. Ano sabi ng Panginoon? Destroy this temple. Destroy this temple, and on the 3rd day, I will raise it up again. Sirain nyo ang templo na ito, at sa 4th araw, muli kong itatayo. Sabi niya, 46 years tong ginawa. Paano magagawa iyon? Alam niyo po, ano po yung point nun, no? Nung nakita ng Panginoon sa loob ng templo, yung ginawang merchandise, alam niyo po yung templong tinutukoy po ng Panginoon doon, yung sarili niya pong katawan.
At yung templo na yon ay tumutukoy din po sa iyong katawan at sa aking katawan. Kapag ang tao, dumalabag siya sa law of God at nagkakasala siya sa templo ng Panginoon, which is yung katawan mo, you are destroying your temple. So bakit po ang batas ng Diyos ay binaba para humaba yung ating buhay? Magkaroon tayo ng mapayapang buhay. To have a long life, length of days, and peace shall they added to thee. Ang purpose po ng law, para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating neighborhood, kapayapaan sa ating kapwa, sa ating pamilya. Pagrespeto sa isa't isa. Kasi po yung batas po ng Diyos, yan po yung measuring rod, yan po yung sukatan natin. Paano tayo mabubuhay? Paano natin iaakma, iaayos yung buhay natin sa mundong ito na naaayon sa kalooban, sa plano, at sa integridad ng Diyos. That's the purpose of the law. Now, tignan nyo po ito. Under the law, binanggit po dito yung verse 3. Ito na. Doon sa law, na translated into New Testament as Word of God. Amen po ba? Sa Old Testament po kasi, ang mga Hebrew, mayroon sila tinatawag na Torah at Tanakh. Yung Torah po, ito po yung mga sulat ni Moises, at yung Tanakh, sulat ng mga propeta. Kaso, wala ho silang New Testament. Tayo po mga believers ni Christ, meron tayong New Testament. Meron po tayong the Gospel. Meron tayong mga sulat ni Apostol Pablo, New Testament. At yung New Testament na yun, yung law sa Old Testament, translated natin dito sa New Testament as Word of God. Na yung Word of God na yun, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Yung Word of God na yun, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So ngayon, yung law, Word of God, is the same. Same lang po yan, mga kapatid. Same lang po yan. Same lang po yan, mga kapatid. Dahil the law of God, the Word of God, ang mensahe ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Sa verse 3 po, under the law, sabi sa verse 2, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Kapayapaan, dadami ang iyong mga araw. Pagdating sa verse 3, pansinin niyo po ito. Yung law, sa verse 3 na, meron siyang binanggit. Tingnan niyo po, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the tablet of thine heart. Sabi dito, verse 3, sapagkat huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Sabi dito, yung mercy and truth, under the law of God, yung law daw magbibigay sa iyo ng mahabang buhay, maraming araw at kapayapaan. At huwag mong kakalimutan ang mercy and truth, ang awa at katotohanan. Sabi dito, itali mo ito sa palibot ng iyong leeg, ikintal, isulat mo sa iyong puso. Bakit po ipinahayag ng Biblia na ang mercy and truth ay dapat wag nating kakalimutan, itali sa ating mga leeg, isulat sa ating mga puso? Why is it important? Bakit napakahalaga po ng mercy and truth? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. No, sabi dito sa verse 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Ang resulta nito, kapag ikaw daw ay mayroong mercy and truth, kapag ikaw ay lumalakad sa mercy, lumalakad ka sa truth, pakinggan po ninyo, pag lumalakad ka sa mercy, lumalakad ka sa truth, what will happen to you, mga kapatid? Sabi dito, thou shalt find favor and good understanding in the sight of God and man. Yung favor daw ng Diyos at favor ng tao, mapapasa iyo. Wow, napakaganda po minsan ito. Alam niyo po ba, kung gusto po ninyo yung favor ng Diyos at ang favor ng tao, maranasan ninyo habang nabubuhay kayo, wag na wag niyong aalisin itong dalawang ito. Yung tinatawag na mercy and truth. Hello? Amen? Amen po ba? Mercy and truth. Okay, now, basahin ko lang po. Mercy and truth. Hallelujah. Alam niyo po ba, yung word na mercy po,
sa Bible, sa Hebrew, ang totoong ano po niyan ay word na kesed. No, ang Hebrew word po niyan, yung word po na mercy ay kesed. Yung word na kesed can also translated into grace. Hello? Ulitin ko po Ang kesed po can also translated into grace. So yung iba po, yung word po na kesed po, yung awa, yung mercy po, ay naitatranslate nila ito into word grace. Now, eto na po tayo mga kapatid. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit bumaba si Lord Jesus Christ dito sa lupa? Minsan isipin natin dahil upang iligtas tayo. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tama po yun. Pero ano ba talaga ang main purpose ng Lord? Ano ba ang main purpose ni Jesus? Bakit siya bumaba dito sa lupa? Anong dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa? Ano ba ang mensahe ng Panginoon? Kaya nga siya tinawag na cross. Alam niyo po yung cross? No? Yung Old Testament and New Testament is one in Christ. Ang mensahe ng Old Testament, ang mensahe ng New Testament ay pinag-isa ng Panginoon. Kaya siya tinawag na cross. Now, ano ba ang mensahe ng Panginoon? Ano ba ang main purpose ng Panginoon? Bakit siya bumaba sa lupa? What is the two main message of the Word of God? At alam naman po natin, ang Word of God, ang Law of God, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Now, sabi kanina, doon sa verse 3, let not mercy and truth, o yung let not grace and truth forsake thee. Pagdating sa John chapter 1 verse 14, binigyan lilaw dito ng cross-reference. Sabi dito, nabasa ko lang po ito, no? John chapter 1 verse 1. Verse 1 muna tayo. Basahin ko, teka lang po Alalin niyo po yung John 1:1. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was God. The Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us. At ang salita ay naging tao, at nanahang kasama natin. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Wow! Grabe to. Grabe to mga kapatid. Grabe po ito. Sabi dito, at nagkatawang tao ang berbo. Yung law, ang salita ng Diyos, ay nagkatawang tao, ang pangalan ay Jesus. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Hallelujah. So tama yung pinahayag ng Proverbs chapter 3. That the law of God, wag mong kakalimutan ang salita ng Diyos, wag mong kakalimutan ang utos ng Panginoon, ang commandments ng Panginoon, sapagkat hahaba ang iyong buhay, hahaba ang iyong mga araw at magkakaroon ka ng kapayapaan. At sabi dito, wag mong kakaligtaan ipulupot sa iyong lieg ang biyaya, ang awa at ang katotohanan. So ibig sabihin sa John chapter 1 verse 40, binibigyan dito ng kalinawan, no? Na ang Panginoong Jesucristo kaya bumaba dito sa lupa. Ito po, nakita ko po ito sa vision. Sa vision ko po, ang Panginoon po ay bumaba, no? Kita ko po ang Panginoon nakatayo sa harapan ko. At sabi sa akin ng Panginoon, full of grace and truth. Sabi po sa John chapter 1 verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Hallelujah. Alam niyo po, binigay ng Diyos kay Moises itong batas para sundin ng tao. Pero dahil ang tao hindi kayang sundin yung batas, kailangan tubusin ng Panginoon ang tao. Dahil ang tao, the more may batas, lalo nagkakasala. Kaya bumaba ang Panginoon dito sa mundo. Dahil yung hindi kayang gawin ng tao sa batas, ang Diyos na po, ang Panginoon na po, ang tumupad nito.
at nat-fulfill po ang law sa pamamagitan ng ating Panginoon. Now, that law of God fulfilled by the Lord Jesus Christ. At alam niyo po ba, nung bumaba po ang Panginoon dito sa lupa, He is full of grace and truth. Sabi niyo nga po, grace and truth. Grace and truth. So, yun po mga kapatid. Yun po yung dalawang pag-uusapan po natin. Nasabi po sa Proverbs chapter 3, mercy and truth. Pagdating po sa New Testament, John chapter 1, verse 14 and verse 17, grace and truth. Si Lord Jesus Christ po, kung bakit siya bumaba dito sa lupa, may dalawa siyang mensahe. Ano pong dalawang mensahe ng Panginoon na yon? Yung mensahe ng biyaya at mensahe ng katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ano, ulitin ko po, ang mensahe ng biyaya at ang mensahe ng katotohanan. Ang entire Bible po, mga kapatid, makinig kayo sa akin, ay kayang isummarize sa dalawa. At yung dalawang mensahe na yon, yun mismo ang daladala ng Panginoon dito sa lupa. Tandaan po ninyo, pinagsama ng Diyos ang Old and New Testament. Ang Old Covenant sa New Covenant, pinag-isa na yan sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi kayang tuparin ng tao ang Old Testament. Kaya ang Panginoon na po ang bubaba dito sa lupa. At yung mensahe ng Panginoon, kaya nga hindi matanggap yun ng mga pare noong panahon ng Biblia eh. Sabi nila, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Bakit ngayon sabi ng Panginoon, pag sinampag sa kabila, ibigay mo yung kabila? Kasi iba nga po eh, no? Iba, kumbaga, yung law ng Panginoon sa Old Testament at yung law ng Diyos, ang Diyos din naman nagbigay po niyan eh, ay tutuparin ng Panginoon in the reality of the Lord Jesus Christ. Amen. Now, alam niyo po itong dalawang ito, yung tinatawag na grace and truth. Ito po ay, ang tawag ko dito, dalawang mata eh. Dalawang mata. Yung isang mata, ito. Sorry, ito yung kaliwa ko eh. Ano kasi yung camera ko. Yung kaliwang mata mo, mata natin, ang tawag ko dito sa kaliwang mata, akin lang po ito, no? Ang tawag ko dito, the eyes of grace. Ito yung mata ng biyaya. Yung kabilang mata naman, the eyes of truth. Ito yung mata ng katotohanan. Na kapag dalawa yan nakabukas, ang tawag dyan wisdom. Ulitin ko po. Yung mata ng biyaya, yung mata ng katotohanan, dapat dalawang bukas para magkaroon ka ng tinatawag na wisdom. Kasi alam nyo bakit po? Sa Old Testament po, ang mata lang meron sila. Bagamat may biyaya na nung panahon ng Biblia. Pero yung mata lang na ginagamit nila is yung mata lang po ng katotohanan. Yung mata po ng katotohanan, ang ending po nun is stoned to death ka. Pag nagkasala ka, dahil mali ka at lumabag ka sa katotohanan, lumabag ka sa utos ng Panginoon, stoned to death ka. Pero ngayong panahon po ng Biblia, inintroduce naman ng Panginoon sa atin yung mata ng biyaya. Yung babaeng nagkasala, pinatawad ng Panginoon. Ngayon, ang tanong dito, dapat ba natin paghiwalayin yon? Dahil ba hindi na tayo under the law, under the grace na tayo, kailangan ba natin paghiwalayin na yon? Na lumakad na lang tayo lahat sa biyaya? Hindi ho. Hindi tayo pwede lumakad sa biyaya nang walang katotohanan. Kaya nga ulitin ko po sa inyo, dalawa po yun eh, no? Naalala ko po, no? Alam niyo po, nung si Lord po, binaba ng Panginoon kay Moses yung 2 tablets of stones, yung utos po ng Panginoon, yung 10 commandments. Pagbaba po ni Moises, nakita po niya na ang bayang Israel ay nagkasala sa Diyos. Alam niyo po ginawa niya? So sobrang gigil at galit niya, binasag niya. Binasag niya. Tapos, after nun, sabi ng Panginoon, gumawa ka ulit. Ito na. Makita ulit si Moises, gumawa ulit ang Panginoon ng law. Na gumawa ulit siya ng law, yung dalawang bato, yung bato na yon na kinasusulatan ng utos ng Panginoon, the 10 commandments of God. Yan po yung tinatawag na law, yung Torah.
Alam niyo po nangyari. Yun po yung sinusundan ng mga Israelita, sinusundan ng mga rabbi, yung law. Na si Lord mismo ang nagsulat, yung kamay mismo ng Lord ang nagsulat. Ngayon, pagdating ni Lord Jesus Christ, meron pong isang babae na nangangalunya. Ayon po dun sa batas ng Old Testament, ang babaeng nangangalunya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ngayon, gusto nilang subukin ng Panginoon. Panginoon, tignan mo po yung babae na yan. Tignan mo po yung babae na yan. Lord. Nahuli namin, caught in the act, no, ng kanyang pangangalunya. At ang sabi sa kasulatan, na sinulat ng Panginoon sa kautusan, gamit ang kanyang daliri, dapat mamatay yung babae na yan. Alam niyo po ginawa po ng Panginoon. Sumulat siya doon sa lupa. Ano sabi ng Panginoon? Ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Alam niyo po ba kung bakit po sumulat si Lord doon sa lupa? Dahil siya po ay Diyos. Siya rin po ang sumulat ng Torah. Ngayon, dahil gusto na ng Panginoon i-introduce sa atin, kasi siya ang sumulat ng truth, ng katotohanan. Ngayon, gusto na ng Diyos, ni Lord Jesus Christ, i-introduce na sa atin yung new covenant, the covenant of grace. Kaya siya sumulat sa lupa. At ang sino man sa inyong walang kasalanan, ang siyang unang bumato. So, ang sabihin nun mga kapatid, nung sumulat si Lord Jesus Christ doon sa lupa, ito po ay katumbas ng pagsulat niya doon sa dalawang biyak na bato. At yung pagsulat ng Panginoon doon sa lupa ng panibagong covenant of grace, the dispensation of grace, the season of grace, yun po ay pinagtibay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hallelujah. Di ba ang ganda po mga kapatid? Ang ganda po, no? Hallelujah. Gumawa sila ng panibagong covenant. Sumulat siya hindi po sa bato, kundi sa lupa. Kundi sa lupa. Kundi sa lupa. Sa lupa siya sumulat. At sinabi ng Panginoon, ang sinumang walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Mga kapatid, ang Diyos na sumulat ng law, na hindi kayang tuparin ng tao, na dapat para sa kabubuti, sa kapayapaan, ikahaba ng buhay, hindi kayang tuparin ng tao. Kaya ang Panginoon na rin po ay gumawa ng isang covenant, the covenant of grace, para ang tao po ay lumakad hindi lamang sa katotohanan, kundi sa biyaya. At ang biyaya na iyon ay tinutulungan tayo sa magitan ng banal na Espiritu. Alam niyo po, yan po dahilan kung bakit po ang pinadala ng Panginoon ang Holy Spirit sa atin. Kaya ang tawag sa Holy Spirit sa Roma, the Spirit of Christ, para yung biyaya ng Panginoon sa atin, the Spirit of Truth. Ang tawag kay Holy Spirit, the Spirit of Truth and the Spirit of Grace. No, para ituro sa atin yung dalawang mensahe ng Panginoon. Ituro sa atin yung truth, ituro sa atin yung grace ng Panginoon. Alam niyo po, kailangan po magkaroon ng tinatawag na proper balancing ang isang Kristiyano. Yes, maganda po yun. Alam niyo po, magandang mag-call out ng sin, no? Mag-call out, repent, especially ngayon pong Yom Kippur. No, ikaw, mali ang ginagawa mo, mali yan, tama po yun. Wala pong masama doon, wala pong masama sa correction. Pero kapag ang correction natin without grace, no, isang mata lang ang nakikita mo, yung truth lang, mali yung ginagawa mo, ito yung tama, ito ganyan, you are under the law. Pag puro ka naman biyaya, wala namang katotohanan sa iyo, mamimisuse naman natin, no? Matitake for granted naman natin yung biyaya ng Panginoon. Kaya kinakailangan, sa lahat po ng gagawin po natin, yung dalawang mensahe ng Panginoon, yung dapat ang maging batayan natin. Yung tinatawag na grace and truth. Sa isang tao na nagkasala, ano ba ang katotohanan sa kanya? Mali yung ginawa mo, mali yung ganito, mali yung ganyan.
Pero dapat ang espiritu mo, mayroon ka pa ring biyaya. Kaya si Jesus Christ, full of grace and truth. Mga kapatid, huwag nating alisin yung katotohanan at biyaya. Huwag nating paghiwalayin ang katotohanan at biyaya. May mga pastor, may mga lingkod ng Diyos na grabe, sobrang taas ng standard ng kabanalan. No, ikaw hindi ka pakasal, hindi ka pwede maging kagamit-gamit sa Lord. Sino ba yung karapat dapat tumayo sa pulpito? Truth 'yon, no? Pero walang grace, no? Pero yung kayo, okay lang kayo, wag na kayo magpakasal kasi kasal naman kayo sa harapan ng Panginoon kahit di na kayo kasal sa harapan ng tao. Hindi ka ganoon. Kailangan balanse ho tayo. Lagi pong may truth, lagi pong may biyaya. Truth and grace, dapat po magkasama po yan. Mag-asawa po yan, hindi po yan pwedeng paghiwalayin. At kapag ang grace and truth pinagsama po ninyo, ang tawag dyan, wisdom. Wisdom. Lagi po tayong nasa yung cross. Ito like yung sinasabi, balance Christian life. Balance Christian life, mga kapatid. No, totoo po 'yon. Kapag ikaw sumunod sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Pero hindi po balanse yung kapag puro pagpapala lang pinag-uusapan natin. Kasi bakit po? Sa pagsunod sa Panginoon, mayroon din paghihirap. So, balansehin po natin. Katulad ng isang rosas, mayroong napakagandang bulaklak. Pero sa kabila ng bulaklak na yon, mayroon siyang tinik. Lagi mayroon pong balancing. Amen? Amen po ba? Now, share ko lang po sa inyo, no? Doon muna tayo sa tinatawag po natin na truth. John 8:31 to 32. Sabi po dito, then Jesus said to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Kita mo if you continue in my word, pag magpatuloy kayo sa aking salita, magpatuloy kayo sa aking mga utos, magpatuloy kayo sa aking law, kayo ay aking mga alagad. Verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Kita po ninyo, kapag ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang apostol, ang isang disipulo ng Panginoon, nagpatuloy siya sa pagkilala sa Diyos, nagpatuloy siya sa salita ng Panginoon. When you pursue the word of God, you will know that truth. Ang isang main purpose ng salita ng Diyos para malaman mo yung katotohanan. At pag nalaman mo ang katotohanan, yung katotohanan na yun magpapalaya sa iyo. Palalayain ka ng katotohanan. Bakit? Mawawala sa iyo yung tinatawag na spirit of ignorance. Spirit of ignorance. My people are perished because lack of wisdom, lack of visions, lack of understanding, lack of knowledge. Pero kapag ikaw ay full of knowledge, full of truth, full of understanding, maunawaan mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. That's why people set free kapag nakilala nila ang Panginoon. So the word of God is the truth of God. Kapag nagporsyo ka, pinorsyo mo na makilala ang Panginoon, makilala ang kanyang mga salita, ang salita po ng Diyos, lalo mong makikilala ang katotohanan ng Panginoon. John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi doon, ako ang katotohanan, ako daw ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kapag pinorsyo natin si Lord, pinorsyo natin yung daan ng Panginoon, pinorsyo natin ang kalooban ng Panginoon, you will know the truth. And the truth will bring life to you. No? The way of Christ is the word of God. When you know the way of God, when you know the way of Christ, it brings understanding of truth. And that truth brings life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, because God Himself, the Lord Jesus Christ, sent His Holy Spirit. The Holy Spirit is called the Spirit of Truth and also the Spirit of Grace. In John chapter 14, verse 17, even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Alam niyo po ba kung bakit po bumaba ang Panginoon? Kasi po, nung bumaba po si Lord Jesus Christ sa atin, dito sa mundo po, ang dala-dala po ng Panginoon ng mensahe po ng katotohanan at ng biyaya. At nung umakyat po ang Panginoon,
binababa niya naman yung kanyang Espiritu. At ang Espiritu niya po ay tinatawag na Spirit of Truth and Grace. At yung Holy Spirit, pagbaba po dito sa lupa, yan naman po ang pumasok sa atin. Yan naman po ang nanahan sa atin. Kaya ang nanahan sa iyo is Spirit of Truth and Grace. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? Ang taong puspos ng Espiritu, puspos ng biyaya at puspos ng katotohanan. Kapag ang isang tao nag-speak in tongues pero hindi nagbabago ang buhay, hindi po talaga totoong puspos yun. Puspos lang yun ang kaloob. Puspos lang yun ang gifts, pero hindi yung puspos ng fruit of the Holy Spirit. Kasi po ang Holy Spirit po ang daladala niyang espiritu, espiritu ng biyaya, espiritu ng katotohanan. Nakakita ka ng kaibigan mong bumagsak. Alam mo yung tama, alam mo yung katotohanan na mali na nagawa niya. Iko-condemn mo ba siya? O ibabahagi mo rin sa kanya yung covenant of grace? John 15:26, But when the Comforters come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Kanina, si Lord Jesus Christ ang nag-send. Ngayon naman ang Father. Kasi the Father and Jesus Christ are one. Hallelujah. Truth, mga kapatid. Huwag po, paniwalaan po natin yung katotohanan. Ang katotohanan po ay ang salita po ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Ito po yung katotohanan. Pursue the Word of God. Yun po yung truth. Pasok naman tayo sa grace, no? John 1:16, And of His fullness have all we received, and grace for grace. Grabe, no? Grace for grace. Mula pa sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Wow! Wow! Amen po ba? Hallelujah! Alam niyo po, napakaganda ho ng word na ito. Alam niyo po yung John chapter 1 verse 14 na yan. Jesus Christ is full of grace and truth. Yung word na full of grace. Pagdating sa verse 17, grace and truth came from the Lord Jesus Christ. No? Binigay kay Moses ang kautusan, ngunit grace and truth from the Lord Jesus Christ. Pero pagdating sa verse 14, full of grace. Hindi siya tinawag na grace lang. Full of grace. Naparito si Kristo para sa lubos-lubos na biyaya sa mga tao. Mga kapatid, grabe ang salita po ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 16, Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga pagsumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Alam niyo po sa Bible po, if I'm not mistaken sa Proverbs, sabi doon, righteousness, justice and righteousness are the foundations of your throne. Sabi dito, ang pundasyon daw po ng trono ng Panginoon ay justice and righteousness. Pero pagdating po sa Hebrew, chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Napakaganda ho, no? Ang trono ng Panginoon, ang foundation niya, justice and righteousness. Pero ang tawag dun sa trono ng Panginoon, sa Hebrews chapter 4, ay throne of grace. Wow! Ang throne of grace, yung luklukan ng awa ng Panginoon, yung throne of grace, yan po mismo, mga kapatid, yan mismo ang source ng biyaya ng Panginoon. Kaya sabi doon, that we may obtain mercy. Ano ba pagkakaiba ng grace sa mercy? Yung grace, kapatid, yan po yung spirit na galing po sa Panginoon. At kapag ang tao lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon, ang matatanggap niya ay tinatawag na mercy from the throne of grace. Amen? Amen? That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So yung mercy po, yun po yung pribilehiyo ng tao. At yung power po ng mercy na yon is the Spirit of grace that will enable a person to do the will of God. Alam niyo po, ito po yan, no? Ano pagkakaiba ng throne tsaka ang pagkakaiba ng grace and mercy? Ito po yun. Yung grace po, yan po yung source. Yan po yung trono ng Panginoon. Kapag ikaw ay lumapit, may biyaya ang Panginoon sa iyo. At kapag nakatanggap ka ng biyaya,
ibibigay sa iyo ng Lord, ang ma-obtain mo, ang makukuha mo sa Kanya, tinatawag na mercy. Pero yung mercy po na yon, ang spirit po ng mercy na yon, spirit of grace. Kasi ang biyaya, yan po yung pribilehiyo ng tao. Privilege na makuha mo kay Lord John, magkaroon ka ng chance, pagkakataon, that's what we call mercy, awa. Naawa sa iyo ang Panginoon dahil ang Panginoon ay full of grace. So si Lord, yung grace, yun yung spirit. Yung mercy, yun po yung natanggap ng tao. At yung natanggap ng tao na mercy na yun, na biyaya, pribilehiyo, kasama doon yung espiritu ng biyaya ng Lord. At yung awa na yun, yung islat na yun, yung mercy na yun na natanggap mo sa Diyos, may ang dala-dala ng spirit of grace. At yung grace na yun, yun yung magpapalakas sa iyo para gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen po ba? My grace is sufficient for you. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Sapat sa ating mga kahinaan. Amen po ba? That we find grace to help in time of need. Alam niyo po sa Gawa chapter 14 verse 3. Gawa chapter 14 verse 3. Nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon. Long time therefore abode they, speaking boldly in the Lord. Ano po ba yung sinasabi nila about the truth of Jesus Christ? About the truth, which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Hallelujah. Alam niyo po, ang mga disipulo sa panahon ng Biblia, nangangaral sila about sa katotohanan tungkol kay Kristo. Si Kristo ay namatay, nasa lupa, namatay at muling nabuhay. They preach about the truth of Christ. And also, they gave testimony about the word of His grace. Kita po ninyo yung dalawa na yun, the truth and grace. And granted signs and wonders to be done by their hands. Alam niyo po, nung nangaral sila ng katotohanan, nangaral sila ng biyaya ng Panginoon, pinahintulutan pa ng Panginoon na sila ay gumalaw sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu with signs and wonders and miracles. Mga kapatid, napakaganda ho ng salita po ng Panginoon. Si Jesus Christ, He is the fulfillment of law. Jesus Christ is the fulfillment of law. Jesus Christ came in this world to show us, to reveal to us truth and grace. Dalawa po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Dalawa po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa mundo. Katotohanan at biyaya. Truth about Himself. Truth about His mind. Truth about His heart. Truth about His ways. Truth about His kingdom. Truth about His resources. Truth about His divine appointment. Truth about His words. Mga kapatid, Jesus Christ came in this world to reveal to us truth and grace. Ang dalawang mata ng Panginoon na yan, ang mata ng biyaya o mercy o awa at ang mata ng katotohanan. Wag na wag ninyong aalisin sa buhay ninyo. Sa moment, mga kapatid, na lumalakad kayo sa truth, lakaran din ninyo yung biyaya ng Panginoon. Kasi po, hindi natin kayang lakaran ang katotohanan kung wala ang biyaya ng Panginoon. At mamimisled din tayo ng biyaya ng Panginoon kung wala ang katotohanan ng Diyos. Dalawa po yan, mag-asawa yan, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 3, ulitin ko po, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Huwag mong kakalimutan, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay, at kapayapaan ay magdadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap
at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Mga kapatid, the favor of God and the favor of man is upon you when you walk in truth and grace. When you walk in mercy and truth. Kesed. Mercy, kesed, is also translated as grace. Lumakad tayo sa biyaya, bigyan natin ng biyaya. Sabi ito, mapalad ang taong maawain, no? Sabi ito, basahin ko nga po, no? Para di ako magkamali ng aking quote, no? Mateo chapter 5. Sabi dito, verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Alam niyo po, kapag tayo po ay nagkakamali, nagkakasala sa Panginoon, narealize ko po ito. Pahintulutan ng Panginoon na mayroon di magkasala sa iyo. Pag ikaw ay nagkakasala, iaalaw ng Panginoon na mayroong taong makakasakit sa iyo. Para dahil yung taong nakasakit na yon, sabi dito, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Makakatanggap ka lang daw ng biyaya, makakatanggap ka lamang daw ng awa, ng habag, kapag ikaw ay nahabag. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. So, ang gusto ng Panginoon, pag gusto ng Lord na kahabagan ka ng Lord sa nagawa mong kasalanan, pahintulutan ng Panginoon na mayroong taong gagawa sa iyo ng mali. Kasi sa moment na pinatawad mo yung tao na yon, na gumawa sa iyo ng mali, you will obtain mercy. Makakatanggap ka ng habag sa Panginoon. So, minsan, biyaya po pala yung mga tao na nakakagawa sa atin ng mali. Kasi bakit? Sa moment na nakagawa tayo ng mali kay Lord, at gustong i-extend ng Lord ang biyaya sa atin, pahintulutan niya na magkasala ang ibang tao sa atin. Saktan tayo, i-destroy tayo ng iba. Para yung tao nakagawa sa atin ng masama na yon, i-releasean natin ng biyaya. At once na nireleasean mo ng biyaya yung tao na yon, na gumawa sa iyo ng masama, God will grant you mercy. Ibibigay sa iyo ng Lord yung biyaya niya. Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. There are two main message of the Word of God. May dalawang mensahe ang salita ng Diyos. May dalawang mensahe ang law of God. May dalawang mensahe ang commandments of God. From Old Testament to New Testament. The Old Testament and New Testament are one in Christ. The Old Testament and New Testament are one in Christ and fulfilled by Christ. When Jesus Christ came in this world, basahin ko lang po, no? Verse 17, John 1:17, For the law was given by Moses. Law is truth. But grace and truth came by Jesus Christ. Pinagsama na lang po ng Diyos Ama kay Kristo yung law na natutuparin ng Panginoon sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus. At yung sinulat niya doon sa ground ng New Covenant na pinagtibay ng kanyang kamatayan sa krus, ng kanyang dugo. Ang ganda ng mensahe, no? Ang Diyos mismo sumulat doon sa 2 tablet of stone. Binigay niya sa tao. Ngayon, hindi kayang tuparin ng tao yun. Dahil ang tao lumalakad na lang sa katotohanan. Lumalakad na ang tao. Yung katotohanan naging judgment na. Kaya ang Panginoon gumawa ng New Covenant doon sa ground. Ang sino mang unang walang kasalanan ang siyang unang bumato. At yung pagsulat niya ng law, the law of grace, doon sa ground na yon, yun ay pinagtibay ng ang kanyang dugo pumatak din sa ground.
What a wonderful revelation from the Lord Jesus Christ. Sa ground siya sumulat ng panibagong batas ng biyaya. Sa ground din po pumatak ang kanyang dugo. Mga kapatid, walk in truth, walk in grace. Lumakad ka sa katotohanan, lumakad ka sa biyaya. Ang mata ng katotohanan, ang mata ng biyaya, hindi lang dapat isa lang ang nakabukas, laging nakabukas ang dalawa. Sa nangyayari po sa ating bayan, nakakalungkot. Kasi yung mga kurap, no? Ang sabi ng truth, ano na, tawag dito? Sabi ng iba, ano mo na, kaya nga nagtatalo-talo itong mga senators natin eh. Tsaka yung ating mga DOJ. Kasi ang gusto nila, gusto kasi ng taong bayan, bitayin na. Wala nang due process. Sabi naman ng iba, due process natin. So nagkakaroon po ng ano. Pati po tayong mga Kristiyano, no? Minsan nawawalan tayo ng biyaya doon sa mga magnanakaw. Na instead, yes, it's truth. Sa truth, kinakailangan silang mapanagot. Pero wag natin silang alisan ng biyaya. Let's pray for them also. Ipanalangin din natin itong mga nagkasala na ito na mga magnanakaw sa ating bayan. Huwag po tayo magbato ng mga masasakit na salita na parang hindi tayo mga Kristiyano. Magbato rin tayo ng katotohanan na dapat silang makulong, pero ibato rin natin yung katotohanan na sila din po ay mahal ng Panginoon. At dapat nating ipanalangin kasi kapwa natin mga Pilipino po ang mga nagkasala na ito. So that's what we call wisdom. Wisdom is opening your two eyes, the eyes of grace and the eyes of truth. So, shalom mga kapatid. I hope marami kayong natutunan sa mensahe po ng Panginoon ngayong araw po na ito. Kung kayo po ay na-bless, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan para mapakinggan din po nila yung napakagandang mensahe ng Panginoon. Pasensya na ho, ako po sinisipon, inuubo po ako. Pero hindi po ito hadlang para maipahayag ko po sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Lord, salamat po. We give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the praises in Yeshua HaMashiach name. Full of grace and truth. Panginoon, ikaw po ay punong-puno ng biyaya, puspos ng biyaya at katotohanan. Nawa, Panginoon, lakaran namin ang biyaya at katotohanan sa buhay namin, Panginoon. The commandments of God brings length of days and long life and added peace. Because you are the Prince of Peace. And the favor of God and men be upon us as we walk in mercy and truth. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Muli, ang biyaya at ang katotohanan, ang Old and New Testament, are now one in Christ. The Verbo, the Word of God, made manifest and dwelt among us, full of grace and truth. Lakaran natin ang biyaya at katotohanan. Shalom and God bless.